Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Sa sobrang lamig ngayon dyan sa US, ang tindi ng kanilang winter dyan. Negative 6.6 degrees Celsius or 20 degrees Fahrenheit. Ganun po ang klima nila dyan. Nagyeyelo na po. At dahil po doon sa klima na yon, maraming mga electric vehicles dyan ang hindi na po nagagamit. Ayaw nang umandar. Wala nang charge ang kanilang mga batteries. At kahit na ikargahan nila yung kanilang mga batteries, ayaw na rin magkarga dahil na-damage din yung karamihan ng mga charging station nila doon. Eh ano po ba ang nangyari? Bakit po nagkaganon? With temperatures falling into the negative double digits, these charging ports have stopped charging, leaving many Tesla owners stranded here in long lines since Sunday. The chemistry in the battery will slow down almost exponentially with decreasing temperature. The decrease in performance, especially in power delivering, is very dramatic. Experts add battery range for EVs can be reduced by up to 30% in the cold, with charging times for some drivers doubling or even tripling. Sabi nga po ng mga eksperto dyan, kapag daw po ganun na talagang nasa freezing point na, below 0 degrees, ang temperatura, pati po yung mga batteries nitong mga electric vehicles ay nadadamay na hindi siya mag-perform ng maayos. Eh syempre, kung mag-iilado nga po yun, mga kapatid, eh meron din pong electrolytes yung mga battery na yan. Mag-iilado din siya. So hindi na po siya kakarga. At kung may natitira pang karga yung mga batteries na yun, madedrain na yun. Ngayon, yung mga may natira pang karga, mga kapatid, ang sabi po nila, habang kinakargahan daw po yun, ay paganahin na yung heater, yung HVAC nila. So heater. Tapos may heater, yung pinaka-condenser nun mainit. Yun ngayon yung magpapainit sa baterya. Ang problema, halos hindi na rin niya makargahan yung system, yung battery, kasi nga ay ginagamit nung heater. So hindi siya ngayon makarami ng karga, tapos yung sobrang lamig pa na yon, nagdudulot para yung mga ions na umiikot doon sa baterya mo ay hindi umikot ng maayos. No, hindi siya mag-perform yung chemical process nun. Kaya hindi ko makarga rin ng maayos ang mga baterya. Ang ending, na-dedrain pa po siya. Tuloy-tuloy dahil nga sa tindi ng pagyeyelo. Electric vehicles charge slower in the very cold weather. When the batteries are cold, the chemical reaction slows down. That's number one. Number two, some of the public charging equipment is struggling in this extreme cold. We've never actually had this kind of cold, so now we're testing the battery longevity, and everybody's learning about lithium batteries in freezing cold weather. Iyan po pala mga kapatid, yung isang problema ngayon nitong mga electric vehicle na nasa US na hindi po kagad nila nakita. Kaya po mga kapatid, every time na nag-vlog po ako ng mga electric vehicles, mapa Tesla, mapa Toyota, or BMW, or kung ano-ano pa yan, ang palaging tanong niyo po sa akin, pwede ba yan sa baha? Sumasabog yan. Gaano kalayo ang mararating yan? Di ba? Maraming nagtatanong na ganun. Tapos ang sabi pa nila, walang mga charging station dito sa Pilipinas. Hindi pwede sa Pilipinas yan. Ito pala yung matinding problema. Hindi po nila nakita kagad na kapag po talagang nagyeyelo na, hindi mo na magagamit itong mga milyon-milyong halaga ng mga electric vehicles na to. At pagkatapos nitong winter time na yan dyan sa US, tatanong natin sa kanila, ano ang nangyari diyan sa mga electric vehicles na yan na gawa ng Tesla, gawa ng GM, gawa ng BMW, na nandyan, Volkswagen, anong nangyari pagkatapos nito na malubog sila dyan sa mga yelo, matambakan sila ng yelo, nagyelo yung mga baterya nila. Aabangan po natin yan. Eh ngayon mga kapatid, dito ang tanong nyo, kung mababaha, daig pa nun nang nabaha, kasi po magyeyelo yun eh. Di ba? Talagang yung kanilang system magkakaproblema. Ngayon, kung matatayuan to ng mga sasakyan na yan, makakatagal sila dyan sa problema na yan. At pagkatapos, pag mainit na ulit doon, kapag nawala na tong mga yelo na to at okay pa rin yung mga sasakyan nila, diyan natin masasabi ngayon na maganda rin pala itong mga na-develop nila. Pero yun nga lang, kulang pa. Kulang pa sa aral. Bakit nagkaganon ang nangyari? Worth 7 million na Tesla, kung i-convert natin sa pera natin, nandoon, hindi magamit dahil drain ang battery. Hindi naman makargahan. Meron ding mga Volkswagen, siguro sabihin natin, kung i-convert sa pera natin, mga 2 million or less than 2 million, hindi rin nila magamit. Ito ngayon ang problema, mga kapatid. Papunta po dyan ng technology. Ang sabi nga po, unti-unti ay magkakaroon na dito sa Pilipinas, mapepwersa na tayo na bumili ng mga electric vehicles. So paano ngayon
kung ang mabibili mo ay kulang pa pala sa technology. Kasi nga po, yung nangyari dyan sa US, Tesla na nga po gumagawa niyan. Ano pa po ba ang technology na nakalimutan nila? Bakit nitong nagkaroon ng pagyayelo ay hindi nila magamit yung mga sasakyan nila? Sabi naman doon sa mga reviews niyan, kahit na extreme weather condition, pwede. Pero ngayon, ito, extreme winter, nagka-problema. Mga kapatid, ang BYD, meron din po silang problema ngayon sa baterya nila. Ang sabi po nila, yung mga pouch na batteries na ginagawa nila, delikado po pala yun. At ang sabi nila, hindi na sila gagawa niyan, delikado. Si Tesla, hindi po gumagamit yan. Ang kay Tesla po, yung naka-enclose ng metal enclosure. Yung parang mga usual na batteries natin na nakikita nyo, ganun, may enclosure ng metal. So, yun po yung safe. Pero itong mga ginagawa ni BYD na naka-enclose ng parang aluminum foil, delikado daw po yan. BYD na mismo nagsabi. Ngayon, ilan na po yung mga battery na yan? Lithium iron phosphate na lumabas dyan sa kumpanya na yan. Na narito na rin sa Pilipinas yung karamihan ng mga batteries na yan na ginagamit dito sa mga electric vehicle. So, napakarami po niyan. Sa sobrang bilis ng technology, sobrang bilis din po nilang magbenta. Sobrang bilis din nilang mag-ship ng mga sasakyan na to at napupunta sa mga bansa na gustong-gustong magkaroon ng electric vehicle. Buti na lang sa Pilipinas, mabagal pa tayo. Kasi nga po, karamihan naman po talaga ng mga kapatid natin hangga't maaari ayaw Kasi po mahal, wala naman tayong pambili. Siguro kung mura lang po yan, kung 500,000 lang yan at meron ka ng isang magandang sedan, people's car, sabihin nga natin, people's electric vehicle. Diba? At least medyo mura lang. Pero yun nga mga kapatid, paano kung ang mabibili mo nga electric vehicle or kahit hindi yung electric vehicle, yung hybrid, paano kung may problema? Paano kung lemon? Yan. Kasi kailangan alam natin to mga kapatid dahil papunta po tayo dyan. Itong The Lemon Law of the Philippines, RA 10642, ito po ang kasangga ng mga consumers. Kung makabili ka ng mga ganitong klaseng sasakyan na hindi nila naabot yung standard na sinasabi nila or yung tamang standard para maging maayos kang sasakyan, kailangan mo yung batas na to. Nasa likod mo po ito. Para ikaw ay mag-complain doon sa binilan mo ng sasakyan at tutulungan ka po ng Department of Trade and Industry. Para naman, kung talagang bagsak or lemon talaga yung nabili mo, mabawi mo yung ipinambili mong pera. Ayan. Ito po, isa-isahin natin. Sakop po ng batas na ito, yung mga kotse, sedan, mga SUVs, mga vans. Hindi nga lang po sakop nito yung mga minibus na magdarating ngayon. Ayan, yung mga bagong mga PUV natin. No? Yung modern PUVs natin, hindi sakop yung minibus. Pero syempre, siguro ang sasakop dyan, yung malalaking insurance kung magka-problema yan. Ngayon, ang motorsiklo, hindi rin po sakop nito. Ang mga heavy equipments, no, yung mga machineries, hindi rin po sakop nito. Siyempre, yung mga e-trikes, hindi rin po sakop nito. So, ito po, sakop nito ang electric vehicle. Pwede mong i-report ang mga issues tungkol sa sasakyan na yan, yung nabili mo. Kung ito ay hindi nakaabot doon sa standard na dapat na makita doon sa sasakyan na to. Yun nga lang, dapat pasok ka doon sa 1-year period, simula doon sa unang araw na nabili mo siya, or yung 20,000 kilometers na tinakbo niya, whichever comes first doon sa period na yon, doon sa 1 year at doon sa 20,000. So dapat mula doon sa period na yon, irereklamo mo na sa pamamagitan ng pagsulat, no? Isusulat mo doon sa manufacturers kung ano yung mga issues na nakita mo doon sa sakyan. Pero bago mo gawin yon, kailangan po ay pasok ka doon sa sinasabi ng batas. Dapat ay nasunod ng consumer yung obligasyon niya sa kanyang sasakyan, yung warranty na kontrata naman din yan doon sa binilan niya ng sasakyan. So, importante po yun. Merong yung preventive maintenance, dapat nasunod yun, yung tamang panahon ng pag-change oil. At dapat po, ito po ay hindi mo ginamit ng sobrang laspag. Hindi rin po kasama yung naapektuhan nito ng mga aksidente, halimbawa po nabangga. Hindi na po ito mako-cover ng Lemon Law. Or halimbawa may nag-aaway, nagbatuhan, hindi rin po kasama yon. Mga kapatid, ang importante, dapat hindi imported yung sasakyan na binili mo sa ibang bansa. Dapat po, yung sasakyan ay dito mo binili sa Pilipinas. Hindi rin po pwede yung mga modifications na hindi po aprobado ng manufacturers or ng dealers. So, bawal po yon. Para makapasok po sa Lemon Law, dapat ay nasusunod po itong mga bagay na ito. Kasi kung hindi po, wala pong mangyayari. Ang unang-unang gagawin mo po mga kapatid, susulatan mo ang dealer para ireklamo sa kanila itong mga issues na nakita mo.
yung mga reklamo mo sa kanila. At pagkatapos po noon, aayusin po ng dealer kung ano man yung mga reklamo mo, unang-una nilang gagawa ng paraan yon ay isasaayos nila. Ngayon, merong 4 na tries po yan. No? May 4 na pagkakataon na kanilang aayusin yan. So yung unang pagkakataon, kung hindi na ayos, ibabalik mo ulit sa kanila. And then after noon, meron na namang panibagong problema at nadadamay pa rin yung mga dating issues na nirereklamo mo, pangalawang try yun. And meron pa rin pong pangatlo. Kung ganun pa rin ang nangyayari, same problem at nadadagdagan pa at nandun pa rin yung mga unang problema, yung pang-4, final na yun. Kung hindi pa rin po naayos yan, yan na po, pupunta ka na po sa DTI para po makialam na po dito ang Department of Trade and Industry. Pero kung yung huling pang-4 na final na pag-aayos nila, after 1 month, hindi mo na po ibinalik, lumampas ka na ng 1 buwan, ibig sabihin, naayos na yon. Kaya po, hindi ka na po pwedeng magreklamo ngayon. After nung final na na attempt nila na ayusin ang sasakyan. Titignan po ng DTI yan kung ano yung inyong mga reklamo at kapag po napatunayan ng DTI na tama ang inyong mga reklamo, syempre, DTI na po nakakaalam kung paano nila susukatin yan. Ngayon, kapag nakita po nila na meron kayong basihan at meron talagang problema yung sasakyan, okay, kakausapin po ulit ng DTI ito na ayusin nyo yan. May karapatan po kayong humingi ng transportation allowance. Kung magkano po yung pamasahe nyo or kung magkano yung mapagkakasunduan nyo base dun sa resibo, depende po yan sa inyong usapan habang ito ay kanilang ginagawa. Ngayon, pwede rin po kayong pahiramin ng service na magagamit nyo. Depende po yan sa pag-uusap. Kung halimbawa po, nagawa na yung sasakyan, ayun na po, babalik ulit kayo sa usapan, kaharapan DTI at maabswelto na po itong manufacturer. Ngayon, kung talagang hindi na po maayos, ayan na po, bibigyan na po kayo ng mga karagdagang pang mga options para po doon sa inyong sasakyan. Mag-o-offer dyan na babayaran na lang nila yung buyback, parang ganon, babayaran nila yung sasakyan. O kaya po, papalitan nila ng bago, same nung sasakyan na binili nyo na mas maayos, walang problema. Or kung gusto nyo pong mag-upgrade, bibili kayo ng mas maganda, yun nga lang, babayaran nyo yung sobra. At yung unit naman po na yun, mga kapatid, ay hindi po yun pwedeng basta-basta na lang ibebenta nitong manufacturer. So, kailangan, kung yun po ibebenta nila, sasabihin nila doon sa bagong bibili kung ano ang issue ng sasakyan na yun. No? Nung ito ay mapunta sa kanila. At kailangan din sasabihin nila kung anong history ng sasakyan na yun. Dahil kung hindi po nila yun sasabihin doon sa bagong makakabili, ay naku po, may penalty po sila na 100,000 pesos at iba pang mga kaso na pwedeng ipataw sa kanila. Ngayon mga kapatid, ito pong mabigat dyan. Kung halimbawa po mapatunayan naman na hindi lemon ng inyong sasakyan at wala pong pruweba yung inyong mga inirereklamo, mga kapatid, lahat po nung nagastos nitong manufacturer doon sa investigasyon at doon sa kanilang mga ginagawa, babayaran mo po yun. Medyo masalimuot din po ito. Kaya nga po mga kapatid, ito yung magiging kasangga mo pagdating dito sa mga inirereklamo mo. Pero dapat sigurado. Kaya lang, paano ngayon natin yan malalaman? Ito nga pong technology na darating sa atin, even yung mga manufacturers, nakakaroon pa sila ng problema. So ang mangyayari dito, recall after recall. Pero kung magpapaulit-ulit po yung problema, nakakatakot. Merong sumasabog, merong hindi ka na makakarating doon sa lugar na pupuntahan mo, merong masisira na yung battery, ang mahal-mahal ng batteries. So yan po yung magiging problema. Yung sa US malamig doon, o dito sa atin hindi. Sa US nagyayelo, dito sa atin hindi. So rule out yan, yung pagyayelo. Pero ang problema dito sa atin, kung ang mabibili mo ay hindi naman yung mga nagagandahan at napakamahal na mga units na yan, baka mamaya, sino bang may gawa niyan? Saan ba ginawa yan? So dito po, ang hahanapin nyo po talaga, yung kanilang inililitaw, yung kanilang kumpanya na ito kami. Ang pinaka-importante po dito mga kapatid, dito sa mga binanggit ko po sa inyo, hindi man kumpleto, no? Isang mabilis lang po na pagtalakay, alam niyo po yung batas na meron palang magtatanggol sa atin. Ako po kasi may experience na po dito tungkol doon sa aking isang sasakyan na umabot na lang din naman po kami doon sa pinahaba po yung aking warranty. No? Naging 5 years na yung warranty, napakahaba nun. Siyempre, wala na, stressin pa ba natin yung sarili natin? Kaya lang, ngayon, yung sa akin po siguro ilan lamang po kaming naka-experience ng ganyan. Ngayon ito, pagdating ng technology na to,
itong electric vehicle, itong mga hybrid na to. Sigurado pong sandamakmak na reklamo ang mangyayari. Dahil kahit ako, kahit ikaw, kahit yung mismong manufacturer, nagkakaroon sila ng mga problema. Ang dami pa nilang nakikitang mga dapat palang ayusin, baguhin at i-improve. Pero ang dami na nilang inilalabas na ibinebenta. Kung bibili po kayo ng sasakyan, siguraduhin nyo, yung kumpanya na bibilan nyo ay legitimate. Kasi ito pong electric vehicle, magpapasukan po ang maraming mga importers dito at magninegosyo nito. Siguraduhin nyo po na yung kumpanyang bibilan nyo, itong mga units na to, ay kayang tumayo pagdating dito sa mga problemang to. Kasi po, kung ang kanilang units ay 5, 4 lang o 6 lang, tapos naging lemon pa yung 3 doon, wala silang ipapalit sa inyo. Pero ito namang Moretti, tinetest drive natin. May pangako po si Sir Johnny Chotrani na papahiramin tayo ng unit para i-test drive natin ang medyo matagal. So after nun, kung talagang okay itong sasakyan na to, hindi siya nagiinit ang battery, wala tayong nagiging problema. Kung talagang okay na okay, why not? Ba't hindi natin i-promote pa? Pero this time, wala pa naman yung mga ganong klaseng test drive. So kailangan tayo, talagang mabusisi tayo sa paghahanap ng mga magagandang units na yan kung meron na tayong pambili. Kung wala pa tayong pambili, ade tingin-tingin muna. Kasi ang daming nangyayari dyan. May mga sumasabog, merong bigla na lang ayaw umandar kasi nasira na yung electronics. O, di ba? Itong si GM, meron siyang recall ngayon. Sabi nila, dosena. No, na may mga i-recall sila, nasira yung kanyang drivetrain doon sa harapan daw. Mga kapatid, talaga pong masalimuot itong darating na technology na to. Ngayon, para sa Pilipino, maghihintay tayo. Ngayon, mga kapatid, hindi ko naman po sinasabing tignan nyo yung mga produkto ng China, medyo bumabait na po sila. Nakipag-usap na po sila diyan sa West Philippine Sea at aayusin daw po yung communications. So yeah, medyo kumalma, medyo gumanda yung mga alon, bumaba So medyo kumakalma ngayon 'yan. So tingnan natin. Ang importante po dito mga kapatid, tuloy ang buhay natin. At habang tuloy-tuloy ang ating buhay, dapat alam natin yung mga magtatanggol po sa atin pagdating dito sa pagbili nyo ng mga bagong sasakyan. Yung hindi tayo, sabi nga, malulugi. Kasi inipon mo yan eh. Di ba? Inipon mo yung pera na yan, tapos magiging ganun lang, boom, sasabog. O. Mga kapatid, ito muna po ang iiwanan ko po sa inyo. Hindi po kumpletong-kumpleto to, pero at least kahit na simpleng explanation lang nakuha nyo po, at meron po pala tayong maaasahan kung makabili po kayo ng lemon na sasakyan. Magandang gabi po sa inyong lahat.